Sa bawat problema ay mayroong solusyon. Yan ang pinaniniwalaan ng mga tao. Minsan nga, hindi rin maiiwasan na magkaroon ng problema sa pamilya. Ngunit bakit sa pamilya ng batang si Rara, tila wala ng solusyon sa problemang kinakaharap nila? Lumaki si Rara sa hirap, kasama ang kanyang inang Selena na walang ibang ginawa kundi ang magsumikap para mabuhay silang dalawa. Sa kabila ng pagiging kadugo ng mayamang pamilya de la Cruz, itinakwil sila ng sariling pamilya dahil sa kahirapan. Habang si Rara at Lena namumuhay sa pagdurusa. Ang kanilang mga kamag-anak naman, nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Hindi sapat ang nananalaytay na dugo sa kanila upang matanggap. Dahil sa paningin ng pamilya de la Cruz, ang mahihirap ay walang halaga. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi nawala sa puso ni Rara ang kabutihan. Kahit paapihin at apakan sila, ay nananatili siyang matatag at umaasang darating ang araw na makakawala rin sila sa kadilimang bumabalot sa kanilang buhay. Nay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Rara sa kanyang ina. Ipapasyal kita anak, sulitin na natin ang araw na to. Hindi na natin alam kung kailan ulit tayo makakalabas. Wika ng nanay ni Rara na si Lena. Sumang-ayon naman ang batang si Rara. Naisip niya na para silang ibon na nakawala sa hawla at hinahanap ang daan para makatakas. Ngunit saan naman kaya sila pupunta? Dahil sa labis na pagkasabik ni Rara, bigla na lang siyang sumalpok sa batang nakasalubong. Hindi man yun kalakasan ay nagulat si Rara nang makita ang batang lalaking napahiga sa sahig. Rara anak, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Lena. Mabilis na lumipat si Rara sa batang lalaki at hinawakan ang katawan nito na sobrang init. Mukhang pulubi ang batang lalaki dahil sa kalagayan nito. Bata gumising ka? Wika niya rito. Dali-dali ring lumapit ang kanyang ina. Nay, tulungan po natin siya. Umiiyak na tura niya. Nakaramdam siya ng konsensya matapos mabunggo ang batang lalaki. Namumutla na siya. Ang init-init ng katawan. Ang taas ng lagnat niya. Nag-aalalang sabi ni Lena matapos nitong hawakan ang batang lalaki. Nay, tulungan po natin siya. Ako po ang may kasalanan. Nabangga ko po siya. Inosenteng tugon ni Rara at nagsimulang umiyak. O siya, sige. Nakakaawa naman kung iiwan natin siya dito at wala man lang gagawin. Sagot ni Lena. Binuhat ni Lena ang batang lalaki na walang malay. Nay, magiging okay po ba siya? Nag-aalalang tanong ni Rara. Magiging ayos lang siya anak. Huwag kang mag-alala. Ililigtas natin siya. Sagot naman ni Lena. Huwag kang mag-alala bata. Magiging ayos ka lang. Sambit niya habang nakatingin sa batang lalaki. Nang makarating, pumasok sila sa mayroong kalakihang bahay. Dumiretso sila sa isang bodega kung saan sila tumutuloy. Kumuha ka ng bimpo at hugasan sa maligamgam na tubig anak. Utos ni Lena. Mabilis yung sinunod ni Rara. Eto na po nay. Sabi ni Rara, dala-dala ang maliit na tabo na mayroong bimpo at maligamgam na tubig. Kinuha yun ni Lena at pinunasan ang buong katawan ng batang lalaki. Lola, paghikbi ng batang lalaki kahit wala itong malay. Makalipas ang kalahating oras, hindi na sobrang init ang katawan ng bata. Huwag kang mag-alala anak, ayos na siya. Sambit ni Lena habang kinukumutan ang bata. Nakahinga ng maluwag si Rara, ngunit hindi rin nagtagal nang bigla na lang bumukas ang pinto. Hoy! Sinong batang dinala nyo? Sigaw nito at makikita ang galit sa itsura. Nagkatinginan ng mag-ina, hindi alam kung anong sasabihin. Palamunin na nga kayo dito sa bahay. Nagdagdag pa kayo? Saan nyo na naman nadampot ang pulubing yan? Anito habang nakatingin sa batang lalaki. Parang awa nyo na po Tita Belen. Patuloyin nyo na po siya dito. Ako po ang may kasalanan kaya tinulungan ni nanay. Pagmamakaawa ni Rara sa tiyahin. Tumawa ito. Aba, ay sino kayo sa tingin nyo? Nagdedemand pa kayo? Bahay nyo ba to? Parang awa mo na Belen. Pagmamakaawa ni Lena. O siya, kaysa maghanap pa ako ng katulong at dagdag na naman sa pasahod. Eh bakit hindi na lang yung batang lalaki? Nakangising tura nito bago umalis. Nay, magiging kagaya po ba siya natin? Tanong ni Rara sa ina. Wala tayong magagawa anak. Ito na lang ang tanging maitutulong natin sa kanya. Tugon naman ni Lena. Halos 2 araw ang lumipas bago magising ang batang lalaki. Gising ka na bata. Sa wakas, gising ka na.
Nagagalak na wika ni Rara nang mapansing gising na ito. Halika, alalayan kitang makaupo. Gutom ka na? Tanong niya nang mapansin na nakahawak ito sa tiyan. Tumango ito. Maya-maya lang may inabot siyang isang tinapay. Bukod doon, wala na siyang maibibigay. Dahan-dahan bata, baka mabulunan ka. Bili niya dito. Hindi masarap. Nauutal at nahihirapang sabi ng bata. Napatawa si Rara sa sinabi nito. Hindi niya inaakalang mapili ang pulubing kanilang tinulungan. Kahapon pa kasi yan. Nang marinig yun ng bata, dali-dali nitong sinuka. Ngunit walang lumabas sa bibig nito dahil naroon na yun lahat sa tiyan. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman yun panis. Pagpapakalma niya rito. Maraming salamat. Pasasalamat nito sa kanya. Anong pangalan mo, bata? Ako si Anton. Pakilala nito. Anton? Ang ganda naman ng pangalan mo. Namamanghang sambit niya rito. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Rara. Mabuti naman nagising ka na. Halos 2 araw ka nang walang malay. Hoy, Rara! Lumabas ka nga rin at magtrabaho. Sigaw ng isang babae matapos na buksan ang pinto kung nasaan sila. Opo, tugon ni Rara sa babae. Halika na, lumabas na tayo. Tura ni Rara at kinuha ang kamay ni Anton bago sila lumabas ng pinto. Saan tayo pupunta? Tanong nito. Magsisimula na tayong magtrabaho. Kung hindi, malilintikan tayo. Trabaho? Nagtatakang ulit ng batang lalaki. Dinala ni Rara si Anton sa isang bakuran na makalat. Tulungan mo akong linisin ang mga dahon at basura. Aniya, bago kinuha ang walis at dustpan. Nung umagang yon, pinagtulungan nilang 2 linisin ang bakuran. Malapad yon kaya naman 1 oras bago nila natapos ang paglilinis. Nakakapagod! Nakangiting sambit ni Rara matapos bitiwan ng walis. Halika, sumunod ka sa akin. Marami pa tayong gagawin. Dagdag niya bago ito hinila sa ibang lugar. Ano to? Tanong ni Anton. Magpupunas tayo ng mga dingding at sahig. Tugon naman ni Rara. Hindi makapaniwala ang batang lalaki sa sinabi nito. May kalakihan ng bahay na pinasukan nila at nagtataka ito kung paano nakayanan ni Rara na linisin iyon. Kaninong bahay na to, Rara? Usisa nito. Sa lola ko. Bakit ikaw ang naglilinis ng mga to? Tanong pa ni Anton. Nakikitira lang kami rito kaya kailangan naming gumawa ng gawaing bahay. Malungkot na sagot niya rito. Nung araw na yon, walang ibang ginawa si Rara at Anton kundi ang magtrabaho, habang ang nanay niyang si Lena abala sa paglalabada ng tambak na labahan. Ano ka ba naman, Lena? Nagdagdag na naman kayo ng palamunin. Galit na tura ng matanda habang nakatingin kay Anton. Namumulot pa kayo ng pulubi sa kalsada. Dagdag pa nito. Parang awa mo, nanay. Hayaan mo munang batang to dito. Makakatulong din siya sa mga gawaing bahay. Hindi ba, Anton? Pakiusap ni Lena. Opo, sagot naman ng batang lalaki. Lola, patuloyin na po natin si Anton. Kawawa naman po siya, sabat ni Rara. Huwag kang mag-alala, Nay. Makakalibre na tayo ng isa pang katulong dito. Sabat naman ni Belen sa matandang babae. Kung ganon, ayoko nang lalampa-lampa rito. Turuan mo ang bata, Lena. Huwag mo hayaang sirain nila tong bahay ko. Sabi pa ng matanda. Opo, Nanay Beng. Sagot ni Lena. Ano ka ba naman, Rara? Kumuha ka pa ng kagaya mong pulubi? Mataray na sambit ng batang si Cathy, ang anak ng tiyahin niyang si Belen. Sinong pulubi? Inis na sabi ni Rara. Kayo? Sino pa ba? Duro nito sa kanila. Huwag mo nang patulan, Rara. Hayaan mo ng pinsan mo. Bulong ni Lena sa kanya. Nung gabing yon, hinintay na muna nilang matapos kumain ang mga dugong bughaw. Bakit po ganun ang trato nila sa inyo? Tanong ng batang lalaki habang kumakain sila sa bodega na kanilang tinutuluyan. Dahil masasamang ugali nila? Sagot ni Rara. Hindi ba lola mo yon? Tiyahin at saka pinsan? Nagtatakang tanong ni Anton. Hindi naman nila kami itinuring na pamilya. Malungkot na sabi ni Rara. Kumain na lang kayo, Rara, Anton, pagkatapos matulog na kayo. Saad ni Lena. Sa bodegang yon, pinagkasya nila ang bawat isa. Sa kalagitnaan ng pagtulog ni Rara,
nagising siya. Napansin niyang wala sa loob ang batang lalaki, kaya naman lumabas siya ng bodega. Nakita niya itong nakaupo sa gilid at tila umiiyak. "Anong problema, Anton? Bakit ka umiiyak?" Tanong ni Rara nang makalapit siya rito. Mabilis nitong pinunasan ng luha. "Hindi ako makatulog. Iniisip ko ang pamilya ko." Sagot nito. "May pamilya ka pala? Bakit ka naging pulubi sa kalsada?" Nagtatakang tanong ni Rara. "Tanging ang lola ko lang ang pamilya ko." "Lola? Mahal ka ba ng lola mo?" "Oo naman, she's the best." Nakangiting sagot ni Anton. Tila nakaramdam ng inggit si Rara dahil sa sinabi nito. "Mabuti ka pa, mahal ka ng lola mo. Samantalang ako, hindi niya ako gusto. Ayaw niya sa akin." "Huwag mo nang isipin yon, matulog na tayo," ani Anton. Kinabukasan, maaga silang nagising upang simulan ang kanilang trabaho. Sinimulan nila sa pagwawalis sa malapad na bakuran. Sa kalagitnaan ng pagwawalis ni Rara at Anton, sumulpot ang batang si Katie. Sa kalagitnaan ng pagwawalis ni Rara at Anton, sumulpot ang batang si Cathy. "Anong ginagawa mo, Cathy?" Tanong ni Rara nang kunin nito ang sako at muling ikinalat ang mga basura sa lupa. "Oops! Hindi ba kayo marunong magwalis? Marami pang kalat to. Simpleng trabaho niyo hindi niyo magawa." Mataray na wika ni Cathy. Napakuyom ng kamao si Rara. "Dahil kinalat mo ulit, Cathy, ikaw kaya magwalis." "Aba, sumasagot ka pa." Inis nitong wika at nilapitan si Rara bago sa bunutan. "Ano ba? Nasasaktan ako." Sigaw ni Rara. Lumapit si Anton upang pigilan ang mga ito. "Tama na, huwag kayong mag-away." Pag-aawat ni Anton. Hindi napigilan ni Rara ang kanyang sarili at hinablot din ang buhok ni Cathy. Sabay sa bunot dito ng malakas. "Aray! Rara, ano ba?" Naluluhang sigaw ni Cathy. "Sumusobra ka na, Cathy!" Sigaw ni Rara bago niya ito binitiwan at itinulak. Dahilan upang mapaupo ito sa lupa. "Rara, tama na!" Pagpigil ni Anton sa kanya. "Anong kaguluhan to? Cathy! Anak, anong nangyari sa'yo?" Dali-daling lumapit si Belen sa anak niyang si Cathy na umiiyak. "Mama, inaway po ako ni Rara." Sumbong ni Cathy kay Belen. "Sinabunutan niya po ako at tinulak." Nanggagalaiti sa galit si Belen at masamang tumingin kay Rara. "Siya po ang nauna, Tia Belen. Sinabunutan niya po ako at kinalat ulit ang mga kalat." Paliwanag ni Rara, baka sa mukha ang takot. "Totoo po yun, Tia Belen." Sabat naman ni Anton. "Anong karapatan mong saktan ng anak ko, Rara?" Angil ni Belen. Lumapit to kay Rara at sinabunutan siya. Sinampal siya ng ilang ulit. "Tama na po, maawa po kayo." Pagmamakaawa ni Rara. "Gusto mo talaga ng leksyon para matuto, ano?" Kumuha ito ng kahoy. "Itaas mo ang kamay mo." Utos nito. Umiiyak na itinaas ni Rara ang kanyang dalawang palad. Aray, tama na po. Hindi ko na po uulitin." Humahagulgol na sambit ni Rara habang paulit-ulit siyang pinalo ng kahoy ng kanyang tiyahing si Belen. Sa kalagitnaan ng pangyayaring yon, patakbong lumapit si Lena na tinawag ni Anton. "Ate Belen, tama na. Huwag mong saktan ang anak ko." Sinaktan niyang anak ko, Lena. Kinakailangan niyang matuto." Galit na sabi ni Belen. "Parang awa mo na. Away bata lang yon." Nakikiusap na sabi ni Lena. Binitiwan ni Belen ang kahoy. "Simula ngayon, matuto kayong lumugar. Ilagay niyo yan sa kokote ninyo." Anito bago umalis kasama ang anak na si Cathy. Natumba si Rara dahil hindi niya nakayanan ng sakit. Nanghihina ang kanyang katawan. Dumudugo ang kanyang palad at namumula ang kanyang pisngi. "Rara, anak, huwag ka mag-alala. Nandito ako." Lumapit si Lena at niyakap ang anak. "Nay, patawarin niyo ako. Hindi ko po napigilan ang sarili ko." Mahinang bulong ni Rara. "Ayos lang, anak. Huwag mo nang isipin yon. Nandito na si nanay." Paghikbi ni Lena habang hinahalikan sa noo ang batang si Rara. Noong araw na yon, napuno ng sakit at dalamhati ang mag-ina. Wala silang magawa sa mapang-abusong kamag-anak.
Ilang taon ang lumipas, ngunit hindi nagbago ang hirap na dinaranas ni Lena at Rara. Araw-araw pa rin silang nagtitiis sa pang-aapi ng pamilya de la Cruz, lalo na ni Belen, Kathy at Lola Dora. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, nananatili silang alipin sa loob ng bahay ng sarili nilang kadugo. Ang bawat utos, bawat pangmamaliit at bawat pandalait, kanilang tinitiis para lang mabuhay. Kahit si Anton na itinuring nilang pamilya, hindi rin nakaligtas sa pangmamaliit at pang-aapi ng mga ito. Happy birthday, Rara! Nakangiting bati ni Anton sa dalagang si Rara. Maraming salamat, Anton! Nakangiting tugon ng dalaga. Tanggapin mo ang maliit na regalo ko para sa'yo. Wika pa nito at iniabot sa kanyang isang maliit na kahon. Happy birthday, anak! 18 ka na. Dalaga ka na talaga. Nakangiting sambit ng kanyang inang Selena. Maraming salamat po, Nay. Tugon naman ni Rara. Naroon sila sa bodega habang simple nilang sineselebrate ang kaarawan ni Rara. Simpleng pagkain lang ang kanilang inihanda. Mga nabili lang sa labas, katulad ng spaghetti at pansit sa styro na tig 20 pesos. Sa halos 7 taon, ganoon na lang ang kanilang sitwasyon tuwing may okasyon. Matanda na ako, Rara. Marahil kaunting panahon na lang ang natitira sa akin. Nay, wag niyo pong sabihin yan. Mabilis na putol ni Rara. Mabilis na putol ni Rara. Baka sa mukha niya ang kabat pag-aalala. Oo nga po, Tita Lena. Makakaalis din po tayo rito at magsisimula ng panibagong buhay. Dagdag ni Anton na pilit pinapalakas ang loob nila. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Lena habang pinagmamasdan ang dalawang bata na halos itinuring ng magkapatid. Ang gusto ko lang naman, kapag nawala ako, alagaan yung isa't isa. Kung maaari, magpakasal kayo balang araw at magkaroon ng masayang pamilya. Nagkatinginan sina Anton at Rara. Parehong nagulat sa sinabi ni Lena. Namula ang pisngi ni Rara habang napakamot sa batok si Anton. Nay, ano po ba yung sinasabi ninyo? Nahihiyang tanong ni Rara. Napangiti si Lena. Anong problema ron, anak? 19 na si Anton. Mabait, masipag, matalino, magalang, at higit sa lahat, napakagwapo. Pabirong dagdag pa nito. Hindi maitatanggi yun. Magandang lalaki si Anton, para bang anak mayaman. At kung pagmamasdan ng kilos at tingin nito kay Rara, hindi maikakailang may nararamdaman siya para rito. Pero magkapatid lang ang turing namin sa isa't isa. Hindi ba, Anton? Tanong ni Rara, tila naghahanap ng kumpirmasyon. Oo, sagot ni Anton, pero may bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang boses. Hindi pa naman sa ngayon. Sabad ni Lena, may makhulog ang ngiti sa labi nito. Pero balang araw, magbubukas din ang puso nyo para sa isa't isa. Bago pa sila muling makapagsalita, isang matinis na sigaw ang pumunit sa hangin. Hoy, tanghali na! Tumigil na kayo kakadaldal dyan at magtrabaho na. Bukas ang birthday ni Ma'am Kathy. Sigaw ng matandang si Mang Ben mula sa labas ng bodega. Birthday po ngayon ni Rara. Sineselebrate lang po namin. Sagot ni Anton, pilit ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ano naman? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa birthday ni Madam Cathy? Sarkastikong balik ng matanda. Bumuntong hininga si Rara, pilit nilulunok ang lungkot. Hayaan niyo na, Anton. Magtrabaho na tayo. Habang naglalakad si Rara palabas ng bodega, isang pamilyar na figura ang napansin niya sa hardin. Ang kanyang lolang si Dora na nakaupo sa ilalim ng puno habang katabi si Kathy. Nanghina ang tuhod ni Rara sa kaba, pero yun ang pagkakataon. Lola? Mahina niyang tawag. Napatingin ang matanda sa kanya pero walang bakas ng emosyon sa mukha nito. Anong ginagawa mo dyan, Rara? Pumasok ko sa kusina tumulong. Ayokong sirain mong birthday ko bukas. Malamig na utos ni Kathy bago pa man makapagsalita ang matanda. Nag-ipon ng lakas loob si Rara at lumapit. Lola, birthday ko po ngayon. 18 taong gulang na po ako. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Lola Dora, pero agad din yung nawala. Wala akong pakialam.
Naramdaman ni Rara ang bigat ng bawat salita. Para bang sinakal ang kanyang puso. Lola, bakit po? Bakit niyo po ako laging tinataboy? Apo niyo rin naman po ako, hindi ba? Basag ang boses niyang tanong. Bago pa man siya makasagot, sumingit si Kathy. Huwag ka nga magdrama, Rara. As if Lola cared about you. Lumunok si Rara, pilit pinipigil ang luha. Dahil ba kay nanay? Matagal bago sumagot ang matanda. Oo, mahirap ang nanay mo, Rara. Hindi ko maintindihan kung bakit siyang nagustuhan ng ama mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rara. Kaya pala mula pagkabatay minaltrato na sila ng sarili niyang pamilya. Dahil lang sa nanay niya na hindi matanggap ng mga ito. Lola, pumasok na po tayo sa loob. Ayoko pong masira ang araw niyo para lang sa babaeng yan. Malisyosang sabi ni Kathy, sabay kuha sa braso ng matanda. Bago sila makalayo, biglang nilapitan ni Kathy si Rara at marahas na ihinablot ang kanyang buhok. Ano ba, Kathy? Nasasaktan ako! Sigaw ni Rara, pilit kinakalas ang sarili. Bumulong si Kathy sa kanyang tenga. Huwag kang umasa, Rara. Kailanman, hindi ka magiging bahagi ng pamilyang to. Isa kang alipin. Pagkatapos nun, itinulak siya ni Kathy hanggang sa matumba siya sa lupa. Linisin mong banyo, may kalahating oras ka lang. Utos nito bago naglakad papalayo. Habang umiiyak, pinilit ni Rarang bumangon. Wala siyang magawa, kailangan niyang sumunod. Umiiyak siyang nalinisan ng banyo. Nakakalungkot lang na sa mismong kaarawan niya, palaging walang magandang nangyayari. Minsan, naisip niya na sobra ng hirap na natatamasan niya sa kanyang sariling pamilya. Matapos ang halos kalahating oras na paglilinis sa banyo, agad siyang lumabas. Kumuha siya ng map upang linisin ang buong sahig sa bahay ng kanyang pamilya. Habang siya ay naglilinis, hindi niya naiwasang masagi ang vase sa kanyang likuran. Napahinto siya, nanlamig ang kanyang katawan. Nanginginig ang kamay na pinulot niya ang basag-basag na vase dahil sa sobrang takot. Anong ginawa mo, Rara? Sigaw ng kanyang tita Belen. Nanginginig ang mga kamay habang pinupulot niyang mga nabasag. Hindi ko po sinasadya. Napansin niya ang mga daliri na nagsisimula ng dumugo. Maya-maya'y dumating na si Kathy, pati na rin si Lola Dora. Anong ginawa mo, Rara? Nakangising tanong ni Kathy. Halatang nasisihan sa nakikitang takot sa kanya. Hindi niya na napigilan ng sarili. Gumapang siya papalapit kay Lola Dora at lumuhod sa harapan nito. Parang awan niyo na po, Lola. Ako na lang po ang parusahan niyo. Huwag niyo na pong idamay si nanay at si Anton. Ngunit imbes na maawa ay mas lalong tumigas ang mukha ng matanda. Belen, dalhin niyo sa harap ng bahay ang tatlo. Ituro niyo sa kanilang dapat nilang matutunan. Nagkatinginan ang mga katulong pero wala ni isa ang naglakas loob na tumutol. Pinagtulungan si Rara na dalhin sa labas ng bahay. Naroon na rin ang kanyang ina at si Anton na nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang lumabas siya ng bahay, nandun si Lena at Anton na parehong nakatali ang mga kamay sa likod. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit dumudugo ang kamay mo? Puno ng pag-aalala na tanong ni Lena. Pasensya na po. Bulong ni Rara pero huli na ang lahat. Sa utos ni Belen, nagsimulang bumagsak ang latigo sa kanilang likuran. Aray, tama na po, parang awa nyo na. Hiyaw ni Rara habang sunod-sunod ang hampas. Wala ni isang nakinig. Nang matapos ang 20 palo, duguan silang bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong yon, alam ni Rara na hindi na siya kailanman magiging malaya. Nahihirapan man, pinilit niyang bumangon. Nay, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Rara habang hinahaplos ang kamay ng kanyang ina. Patawad po, ako ang may kasalanan. Mahinang umiti si Lena kahit naramdam nito ang sakit sa likuran. Huwag mong isisi sa sarili mo, anak. Bulong nito, halos hindi marinig dahil sa panghihina. Dalhin na natin siya sa bahay. Agad na sabi ni Anton, puno ng pag-aalala ang boses.
Binuhat ni Anton si Lena habang si Rara ay nakasunod na hindi maitago ang kaba sa kanyang mukha. Pagkarating nila sa bodega na nagsisilbing tahanan nila, maingat nilang inhiga si Lena sa lumang kutsyon. "Gamutin na natin ang sugat sa likuran niya," sambit ni Anton, agad na kumuha ng malinis na tela at tubig. Habang tinutulungan niyang linisin ang mga sugat ni Lena, mahigpit na hawak ni Rara ang kamay ng ina. "Nay, magpagaling po kayo." Pero nung gabing yon, hindi lang sakit ang bumalot sa kanya, kundi matinding pagsisisi at galit. Alam niyang lumalala ang kalagayan ng kanyang ina. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nilang madala si Lena sa ospital. Subalit gaano man sila magmakaawa, wala silang nakuhang awa mula sa mga taong dapat sana'y pamilya nila. Bagkos, ikinulong sila sa bodega na parang mga hayop. "Huwag na huwag kayong lalabas, naintindihan nyo? Pupunta bukas ang mayamang pamilya ng De Lazaro." Mariing bilin ni Manong Ben bago isinara ang pinto. Nanginginig si Rara sa galit. "Anong gagawin natin, Anton? Kailangan nang madala si nanay sa ospital." "Kumalma ka lang, Rara. Bukas na bukas, makakalabas tayo rito. Akong bahala." Matigas na sagot ni Anton, pilit pinapakalma ang dalaga. "Pero, paano kung may mangyari?" "Walang mangyayari," putol ni Anton, saka niyakap si Rara. "Hindi kita pababayaan." Habang mahimbing na natutulog si Lena, hindi naman mapakali si Anton. Buong gabi siyang naghanap ng paraan upang sirain ang kandado ng bodega. "Anong gagawin mo, Anton? Paano kung mahuli ka?" Nag-aalalang tanong ni Rara. "Akong bahala, babalik ako agad. Ipinapangako ko, makakaalis kayo ni Tita Lena." Sa isang iglap, nawala si Anton. Naiwan si Rara sa loob ng bodega. Magkahalong kaba at pag-asa ang kanyang nararamdaman. Lumapit siya sa kanyang ina at hinaplos ang pawisang noon nito. "Nay, kumusta na po ang pakiramdam nyo?" Mahina ang tinig ni Lena nang sumagot. "Huwag kang mag-alala, anak. Ayos lang ako." Pero alam ni Rara ang totoo. Hindi ito maayos at hindi na siya makakapaghintay. "Dito lang po kayo, Nay. Maghahanap ako ng gamot," sabi niya. Alam niyang mapanganib pero hindi siya maaaring walang gawin. 2 oras nang lumipas at wala pa ring balita kay Anton. Hindi niya maaaring hintayin ito habang unti-unting nanghihina ang kanyang ina. Maingat siyang lumabas ng bodega. Narinig niya ang ingay ng kasiyahan mula sa harap ng bahay. Ang selebrasyon ng kanyang pinsang si Cathy. Alam niyang abalang lahat at gagawin niyang pagkakataon na yon para makapasok sa bahay. Dumaan siya sa likod ng pinto at pumasok sa loob. Mabilis niyang hinalughog ang cabinet ng gamot. Kinuha niya ang kahit anong gamot na maaaring makatulong sa kanyang ina. Kasabay nun, kumuha na rin siya ng pagkain mula sa kusina. Nakahinga siya ng maluwag nang makuha ang kailangan. Aalis na sana siya nang bigla na lang may humawak sa kanyang braso. "Anong ginagawa mo rito, Rara? Nagnanakaw ka?" Boses ng kanyang tiyahing si Belen. Hindi po, Tia Belen. Kinakailangan lang po talaga ni nanay ng gamot." Nagmamakaawang paliwanag ni Rara. Pero hindi siya nito pinakinggan. Sa halip ay mas lalo pang humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. "Halika rito at ipapahiya kita!" Sigaw ni Belen, sabay hatak sa kanya palabas ng kusina. Nagulantang ang lahat nang bigla siyang itinulak sa gitna ng kasiyahan. "Ma, anong ginagawa rito ng babaeng yan?" Bulong ni Cathy, bakas ang iritasyon sa mukha habang suot ang kanyang mamahaling bestida. Napatingin ang isang lalaking nasa tabi nito. "Sino siya, Cathy?" Mabilis na sumagot si Cathy. May halong pangalipusta sa tinig. "Huwag kang mag-alala, Zach. Katulong lang namin yan." Lahat ng bisita ay napatingin kay Rara. Ramdam niya ang nag-aalab na hiya at galit sa kanyang loob. "Ano? Hindi ka ba magpapaliwanag?" Mariing tanong ni Tia Belen. Hindi siya nakasagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang bote na may gamot. "Nakakahiya ka talaga, Rara. Ni hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo." Napapailing na sabi ni Katie. "Sino yan? Bakit may pulubi sa bahay na to?" Isang babaeng bisita ang lumapit kay Belen. Kita sa mukha nito ang inis. "Ano to, Belen?" Mabilis ang naging sagot ni Belen. May bahid ng panunuya sa tinig. "Don't worry, Madam Alexa. Isa lang tong magnanakaw na nakapasok sa pamamahay namin." Hindi ako magnanakaw." Sigaw ni Rara na nanginginig sa galit at takot.
Ano yung hawak mo? Tanong ni Kathy na nakataas ang kilay at may halong pang-iinsulto ang tingin. Hindi agad nakasagot si Rara. Nangangatog ang kanyang mga daliri sa higpit ng kapit niya sa bote na may gamot. Ma, sinira yung birthday party ko. Maarteng reklamo ni Kathy na halatang inis na. Huwag kang mag-alala, babe. Akong bahala. Sambit ng isang lalaking nakatayo sa tabi nito. Sa paligid ay nagsimula ang bulungan ng mga bisita. Hindi ba't isa siyang De Lazaro? Ang pinakamayamang pamilya? Oo nga, si Zack De Lazaro yan. At yan ang nanay niya, si Madam Alexa. Hindi pa man lubos na nakakaunawa si Rara sa sinasabi ng mga ito, bigla na lang niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Sinipa siya ni Zack. Napahawak din sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa kanyang tiyan na hinahabol ang hininga. Halos mapaluhod siya sa sakit. Magnanakaw ka! Hindi ko hahayang sirain mo ang kaarawan ng pinakamamahal kong si Kathy. Sigaw ni Zack na puno ng pang-iinsulto ang boses. Tama na yan, Zack. Awat ni Alexa, pero halata sa mukha nito na walang intensyon na pigilan ng anak. Hindi ako magnanakaw. Mahinang ngunit desperadong tugon ni Rara. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit walang nakinig. Nagpatuloy ang panlalait at pangalipusta ng mga tao sa paligid. Magnanakaw? Parang paulit-ulit na dagok sa kanyang puso ang bawat salitang yon. Para siyang tinanggalan ng dignidad. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit niyang inaalala ang kanyang ina. Kailangan niya itong tulungan. Kailangan niyang lumaban. Pilit siyang bumangon, ngunit muling lumipad ang kanyang katawan nang isa pang sipa ang tumama sa kanya at bumagsak siya sa lupa. Magnanakaw! Yan ang nararapat sa'yo! Sigaw pa ni Zack. Nagpatuloy ang pagtawa ng mga bisita. Mas lumakas ang mga bulungan. Ngunit bigla silang napatigil sa isang malamig na boses na kanilang narinig. Anong kaguluhan to? Lahat ay napalingon sa may pintuan. Nakatayo roon si Anton kasama ang ilang bodyguard at 2 matatandang babae. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat, ang mag-inang si Alexa at Zack habang ang tingin ay naroon sa matandang nakaupo sa wheelchair. Halos maglaho ang kulay sa mukha ni Alexa. Ma? Nanlaki ang mga mata ni Zack. Lola? Hindi ininda ni Anton ang pagkagulat ng mga tao. Nang makita nito si Rara na nakahandusay sa sahig, agad niya itong nilapitan. Rara! Tawag nito, bakas ang labis na pag-aalala sa boses. Marahan nitong iniangat si Rara at inalalayan makaupo. Anong nangyari sa'yo? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Rara. Nanginginig ang kanyang mga labi. Anton, hindi naman ako magnanakaw, di ba? Napalanok si Anton, saka mahigpit na niyakap si Rara. Ramdam ni Anton ang sakit at panghihina nito. Umiling ang binata at bahagyang tumulo ang mga luha sa pisngi. Hindi. Hindi ka magnanakaw, Rara. Mabuti kang tao. Sagot ni Anton. Diyan ka lang. Hintayin mo ko. Ilalabas ko kayo dito ni Tita Lena. Dagdag pa ni Anton bago tumayo. Lola, ano ginagawa niyo dito? Nagtatakang tanong ng binatang si Zack. Lumapit naman ang babaeng si Alexa sa matanda. Ma, hindi mo naman sinabi na pupunta ka pala dito. Huwag mo akong tawaging mama. Sambit ng matanda. Anton, anong ginagawa mo dito? Paano kayo nakalabas? Hindi ba't nakakulong kayo sa bodega? Sabi naman ng kanyang tiya Belen. Anton? Gulat na sabi ni Alexa. Oo, Tita Alexa. Ako si Anton. Anton De Lazaro. Sambit ni Anton. Ang lahat ay nagulat. Hindi ba't siyang nawawalang apo ni Doña Felicia? Ang mag-ina na si Belen at Kathy ay hindi makapaniwala. Maging ang matandang si Dora ay ganoon din. Napatayo si Rara at lumapit kay Anton. Naguguluhan sa mga nangyayari. Sabihin mo sa akin, Rara. Sinong nanakit sa'yo? Galit na tanong ni Anton. Nag-aalangan na tinuro ni Rara ang lalaking katabi ni Alexa. Ikaw pala. Sambit ni Anton. Lumapit siya dito at bigla na lang niyang sinuntok sa tiyan. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Alexa. Napatingin si Rara kay Anton. Hindi pa rin siya makapaniwala sa revelasyong anak pawis niyang kasama noon, isa palang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa kanila.
Lumuhod si Alexa at Zack sa harap ng matanda. Patawarin mo kami, ma. Hindi namin intensyon na nangyari noon. Nanginginig na sabi ni Alexa. Humalakak si Anton na puno ng hinanakitang tinig. Talaga ba, Tita Alexa? Hindi nyo intensyon na iligaw at iwanan ako para hindi ako maging tagapagmana? Hindi nyo intensyon na kunin ang lahat ng dapat sanay sa akin? Nagpanting ang tenga ni Doña Felicia. Walang hiya ka, Alexa. Pinatawad kita noon dahil akala ko aksidente ang pagkawala ng apo ko. Pero sinadya mo pala. Sinadya mong ipagkait sa akin ng pamilya ko. Lalong nanginig si Alexa. Patawad, Doña Felicia. Hindi namin alam na ang nawawala niyong apoy si Anton na matagal nang nandito sa bahay na to. Sinungaling! Singhal ni Doña Felicia. At ikaw, Belen, anong masasabi mo? Hindi ba't sabi ka ring ilog mo kang sarili mong pamilya sa kahihiyan? Lumuhod din si Belen. Patawad, Doña Felicia. Patawad. Rara, hindi namin alam. Hindi nyo alam o ayaw nyong malaman? Putol pa ni Anton. Dahil gustong-gusto nyong ikasal si Zack at anak mong si Kathy, bukas na bukas ay magpapakasal kayo. Pagkatapos nun, kayo ang gagawin kong katulong ni Anton. Maotoridad na tugon ni Doña Felicia. Anton, si nanay. Nag-aalalang sambit ni Rara kay Anton. Huwag ka mag-alala, Rara. Kanina ko pa siyang ipinadala sa ospital. Nakangiting sagot ng binata. Rara? Ikaw ba si Rara? Sambit ni Doña Felicia at napatingin sa kanya. Ako nga po, Doña Felicia. Paulit-ulit kong naririnig ang pangalan mo kanina sa aking apo na si Anton. Halika nga rito. Nahihiyang lumapit si Rara at hinawakan nito ang kanyang kamay. Napakabuti mo, Iha. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo sa aking apo. Pagpapasalamat pa nito. Wala po yun. Manang Rosa, dalhin mo sa mansyon si Rara. Pero gusto ko po munang makita si nanay. Nag-aalala po ako sa kanya. Tumango-tango naman si Doña Felicia. Dadalhin kita kay Tia Elena, Rara. Tugon ni Anton. Aalis na sana sila nang bigla na lang pinigilan si Rara ng kanyang Tia Belen. Patawarin mo kami, Rara. Parang awa mo na, tulungan mo kami. Ayaw naming madamay. Kausapin mo si Anton. Kami naman ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin siya, hindi ba? Paano mo nakilalang babaeng yan, Madam Belen? Hindi ba sinabi mo isa siyang magnanakaw na nakapasok sa bahay ninyo? Tanong ng isang bisita. Oo nga, akala namin magnanakaw ang babaeng yan. Lahat ng naroon na puno ng pagtataka. Hindi ako magnanakaw. Malakas na sabi ni Rara. Kung ganon, sino ka? Ako si Rara Santos, pero isa rin akong De La Cruz. Sagot ni Rara. Eh kung ganon, kaano-ano mo sila? Tanong ng isang bisita. Pamilya ko sila, kamag-anak, kadugo. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila sa amin. Kahit apelyido nila, ayaw nilang ipagamit sa amin. Dahil lang sa mahirap ang nanay ko, ayaw niyo sa amin simula nang mawala si tatay. Lola Dora, hindi mo matanggap na nagkaroon ng mahirap na asawang anak ninyo. Simula nun, inapakapakan niyo kami at inaapi. Buong buhay namin kayong pinagsisilbihan at naging katulong. At ngayon, pinilit niyo akong magnakaw ng mga bagay na dapat ay nakukuha rin namin. Gamot lang at pagkain ang hinihingi namin. Hindi niyo pa maibigay. Mahabang sabi ni Rara. Napayuko ang mag-ina, pati na rin ang kanyang Lola Dora. Ang lahat ay nagbulat sa sinabing yun ni Rara. Nagtiis kami sa paghihirap na ibinibigay niyo sa amin para lang mabuhay. Lumapit si Anton kay Rara at marahang hinawakan ang kamay nito. Tama na, Rara. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Sigaw ni Kathy. Nangahas pang magsalita si Kathy ngunit naputol ito sa madiing tinig ni Anton. Pwes, malalaman natin ang katotohanan sa korte. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Belen. Makukulong kayo sa lahat ng ginawa nyo kay Rara at Tia Elena. Pero mayroon naman kayong pagpipilian. Ang kinakailangan nyo lang gawin, maranasan ang lahat ng naranasan nila sa bahay na to. Sambit pa ni Anton. Hindi makasagot si Belen, Kathy at si Lola Dora. Wala silang magawa kundi tanggapin ang sinabi ni Anton. Simula ng araw na yon, tuluyan ang nilisan ni Rara at Anton ang bahay na naging simbolo ng pang-aapi sa kanila.
Kasabay ng kanilang pag-alis ay ang pagguho ng kasinungalingan at kasamaan na matagal nang nangingibabaw sa loob ng pamilyang De La Cruz. Habang patuloy na tinatahak ang daan patungo sa ospital, dama ni Rara ang kalayaan. Hindi lang mula sa pisikal na pagkakakulong, kundi mula rin sa matagal niyang tiniis na pagdurusa. Pagdating sa ospital, mabilis siyang pumasok sa silid ng kanyang ina. "Nay!" Maluhaluhan niyang tawag. "Rara! Anak!" "Nakalaya na tayo, Nay. Wala na tayong dapat ipangamba. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo?" "Naayos na ako, anak. Magagaling raw ang mga doktor dito." Tumigil si Lena saglit, saka pilit bumangon. "Pero wala tayong pambayad dito, anak. Mabuti pa'y umalis na tayo." Agad siyang pinigilan ni Anton. "Huwag kayong mag-alala, Tita Lena. Ako ang bahala sa inyo. Ito ang kabayaran sa lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa akin. Simula ngayon, hindi na kayo magtitiis sa pang-aapi." Napatingin si Lena kay Anton at hindi pa rin makapaniwala. "Anong ibig mong sabihin?" Natawa si Rara at napapailing. "Nay, hindi natin alam ng batang tinulungan natin noon. Hindi lang milyonaryo. Napakayaman pala." Napalanok si Lena. Hindi ko maintindihan." Ngumiti si Anton. "Ikikwento ko po ang lahat kapag nakalabas na tayo rito." Ilang araw matapos makalabas sa ospital, dinala ni Anton si Rara at Lena sa isang napakalaking mansyon. Napanganga si Rara sa sobrang laki. "Wow! Grabe, ang ganda! Sigurado akong marami tayong lilinisin dito." Wika niya, sabay tawa. Umiling si Anton. "Mula ngayon, hindi na kayo maglilinis. Hindi na kayo maghihirap. Simula ngayon, ito na ang tahanan ninyo." Nalaki ang mga mata ni Lena. "Talaga ba, Anton? Hindi ko inakalang mararanasan ko ito. Akala ko mamamatay na ako sa kahirapan." Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ni Doña Felicia. "Lola, nandito na po sila," sabi ni Anton. Napatingin si Doña Felicia kay Lena. "Ikaw pala si Lena." "Doña Felicia, bakit niyo po kami tinulungan?" Hinawakan ni Doña Felicia ang kanyang kamay. "Dahil tinulungan mo ang pinakamamahal kong apo. Simula ngayon, pamilya na tayo." Nagkatinginan si Rara at Anton. "Pamilya?" Bulong ni Rara. "Oo," sagot ni Doña Felicia. "At ikaw, Rara, ikaw lang ang babaeng nararapat para kay Anton. Kalimutan niyo na ang nakaraan. Bumuo kayo ng bagong buhay." Mula noon, unti-unting nagbago ang buhay ni Rara at Lena. Sa unang pagkakataon, naranasan nila ang buhay na hindi kailangang magpasa ng mabibigat na gawain o matakot sa pang-aapi. Si Lena na buong buhay ay nagdusa sa kamay ng sariling pamilya. Ngayon ay namuhay ng mapayapa at may dignidad sa piling ni Doña Felicia at itinuring na parang tunay na anak. Si Rara naman ay natutunang magpahinga at damhin ang saya ng isang buhay na puno ng pagmamahal at respeto. Hindi na siyang babaeng dating inaapi. Ngayon ay siya ng babaeng nakuha ang hustisya at kalayaan mula sa mapang-aping pamilya at nagkaroon ng magandang buhay kasama ang kanyang ina, pati na rin si Anton. Makalipas ang ilang buwan, isang marangyang kasal ang naganap sa pagitan ni Rara at Anton. Sa harap ng mga mahal nila sa buhay, nangako silang mamahalin ng isa't isa habang buhay. Habang suot ang kanyang puting bestida, hindi mapigilan ni Rara ang mapaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na kasiyahan. Sa kanilang pag-iisang dibdib, tuluyan nilang iniwan ang madilim na nakaraan at nagsimula ng bagong buhay na puno ng pagmamahal, respeto at tunay na kaligayahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sina Alexa, Zach, Belen, Kathy at Lola Dora nakasuot na ng uniforme ng pangkatulong. Tuluyan na silang bumagsak mula sa rurok ng kayamanan. Tinikman ang buhay na dati nilang ipinagkait kay Rara at Lena. Habang abala sa paggawa ng gawain, tumulo ang luha ni Kathy. Hindi ko akalain na ganito palang buhay nila. Napabuntong hininga si Belen. Siguro, ito na ang karma natin. Sa huli, napatunayan nilang lahat na hindi sukatan ng yaman sa tunay na halaga ng isang tao. Ang pagmamahal at ang pagpapatawad ang tunay na kayamanan na hindi kayang tumbasan ng pera. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasamaan ay may kapalit at ang pang-aapi ay hindi nagdudulot ng tunay na kaligayahan.
tulad ng sinapit ni Belen, Kathy at Lola Dora, na sa huli naranasan ang hirap na kanilang ipinataw sa iba. At ang tunay na yaman ay wala sa material na bagay kundi sa kabutihan ng puso. At ang pagtitiis ng isang tao may gantimpala sa tamang panahon. Gaya ng nangyari kina Rara at Lena na nagdusa ngunit kalaunan nabigyan ng katarungan at mas magandang buhay. Gayunpaman, hindi kailanman huli ang pagsisisi at pagbabago. At sa kabila ng lahat, pinili ni Rara ang pagpapatawad at ipinakita niya na ang tunay na kagandahan ng loob nasa kakayahang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga nagkasala. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.